Good evening po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ang topic po na naibigay sa akin ay ang patungkol po sa Book 4 ng The Book of Psalms. At pwede po natin itong bigyan ng pamagat na God's Eternal Reign, Human Frailty, and Covenant Faithfulness. At ito po yung key verse for memorization. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. Na matatagpuan po sa Psalms 103, 15 to 17. Bilang background po natin, pwede po nating i-discuss na ang start po ng Book 4 ay Psalms 90 hanggang Psalms 106. At dito po natin mababasa ang tinatawag na Royal Praise Psalms from Psalms 95 to 100, pati yung mga historical Psalms kung saan yung mga taga-Israel ay kung paano sila tinulungan ng Panginoon na nakalis sa Egypt. So yung history po noon from 104 to 106. At kung bibilangin po natin, there are 17 chapters dito sa fourth book ng Psalms, at it's the shortest of the five section ng Book of Psalms. At according to history, it is collected about 200 to 300 years after the first three books. Maaring ito po ay na-compile during the time when Israel returned to the land, to their land, nung time ni na Ezra, that's 458 BC, and Nehemiah, 445 BC. And we may notice din po na dito po sa mga 17 Psalms ng Book 4 ay pito lamang po ang may title, at lahat na po ay anonymous, except for at lahat po ito ay anonymous except po sa Psalms 90 na naka-ascribe po kay Moises, at yung Psalms 101 at 103 na mga salpo po ni David. At sa Psalms 90 po, makita po natin dito na naka-ascribe po ito kay Moises. Kaya dahil walang ibang salmo na naka-ascribe before sa panahon ni David, this makes the oldest of the entire book of Psalms. At ang salmo po ay ito po ay panalangin. Uh, Itong Psalms 90 po, ito po ay panalangin na maaring isinulat ni Moises nung patapos na yung 40 years of wandering nila doon sa wilderness. At dito niya in-emphasize talaga na maikli lamang ang buhay ng tao. Gaya ng ating nabasa sa ating um, key verse kanina. At doon din ay kumpara na ang ikli ng buhay ng tao, pero ang Diyos ay magpakailanman. At dahil dito, they often use po yung Psalms 90 in funeral programs. At yung Psalms 93 naman to 99, scholars say that these are prophetic, foretelling the works of the coming Messiah, our Lord Jesus Christ. At kinukumpara din po sa Jewish tradition itong book form of book or fourth book of Psalms na parang book of numbers, dahil naka-highlight po dito sa mga salmong ito yung failure ng Israel at kung paano sila naglakad ng ilang taon sa wilderness. At the book of Numbers also deals with Israel's relationship po sa ibang bansa. Kaya ang salmo din po na ito ay
inrelate nila kung paano ang God's kingdom, how it is related to other nations. At ang most frequently used word sa ating Panginoon dito ay Jehovah or Lord. At pwede po nating i-highlight ang mga major themes na to sa ating Sunday school. Um, from Psalms 90 to Psalms 106, ito po yung mga tema na napakagandang i-discuss po natin. God's eternity, ng ating Panginoon ay walang hanggan, human frailty na may kilama ang buhay ng tao, God's sovereignty na siyang may hawak sa lahat ng mga bagay, He is in control of everything. Yung meron din pong na-emphasize sa mga salmong dito, yung covenant mercy ng ating Panginoon dahil uh, sa kanyang dakilang awa sa atin. At alam natin this is because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ for us. And marami po sa mga salmong ito ang patungkol po sa pagpupuri at pagluluwalhati, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito naman po yung mga tema sa bawat key chapters ng Book 4 ng Book of Psalms. Psalms 90 po, patungkol po ulit ito sa God's eternity. Yung Psalms 91 po ay napakagandang gawin nating prayer dahil ito po ay patungkol sa divine protection ng ating Panginoon. Psalms 95 naman po ay patungkol sa hindi lamang po pagpuri, pero kasama po sa ating pagpupuri ay ang pag-obey natin sa ating Panginoon. Yung Psalms 96 naman po, this is a Psalms that declare the glory of our Lord. Yung Psalms 100, thanksgiving. Psalms 101 is integrity. Psalms 103, ang pinakabuod po noon ay mercy. At yung Psalms 104 to 106, natalakay po doon yung creation, yung faithfulness ng Panginoon at yung history. As Psalms 90 po, yung isa po sa mga phrase na talagang tumatak po sa akin personally dito ay yung phrase na number our days. So pwede po nating tanungin sa ating audience, ano ba ibig sabihin ng number of days? At i-emphasize natin later on na ang ibig sabihin nito is that we have to pay attention to the reality ng ating buhay ay napakaikli lamang. Yung literal daw po na translation ng phrase na yun is make us to know the number of our days. Dahil kung malalaman natin na ganito lang pala kaikli ang itinalagang buhay ng ating Panginoon sa atin, doing so will help us apply our hearts into wisdom, di ba? Bibigyan natin ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin dahil alam natin na maikli lamang ang buhay natin dito sa mundo. We will not have any time para gumawa ng kalokohan or mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. At pwede natin din po nating emphasize na ganito rin yung sinabi ni Santiago, na kung saan sabi doon na ang ating buhay ay parang hininga lamang o vapor o mist. Ibig sabihin, nandito yung buhay natin na napakaikli at mamaya wala na. Kaya pwede nating i-challenge din ang ating mga estudyante na dahil ganito lang kaikli ang buhay ng tao, hindi ba dapat ang mga bagay na ginagawa natin ay ang mga kaaya-aya lamang sa harapan ng ating Panginoon? And eventually, pagkatapos ng buhay na to, sabihin natin na tayo ay haharap sa Panginoon. Ano ang ating may papakita na ginawa natin sa maikling buhay na binigay niya sa atin? Etong Psalms 91 naman po ay personally sa akin one of my favorite chapter in the Bible. I've memorized it po from the first to the last verse dahil nakapaloob po dito yung napakagandang mga description kung paanong tayo po ay mapoprotektahan at ma-deliver sa anumang sakuna o anumang gawa ng kaaway. At meron din po ako nabasa na libro, baka gusto niyo pong i-share din as a testimony. Ang pangalan po ng libro, I think, is Under His Wings. At nakapaloob po dito yung mga testimony na kung paanong ginamit nila yung Book of Psalms 91 upang sila ay may ligtas sa bingit ng kamatayan. For example po, meron pong mag-asawa na missionaries at sila ay nag-share ng gospel ng Panginoon. At they noticed that their skin is turning red at may masamang pumasok sa sistema nila.
doon nila napansin na radioactive pala yung lugar na napuntahan nila. Kaya pala maraming mga nag-a-attend sa services na naagnas yung skin. Pero dahil claim nila yung Psalms 91, sila po ay ginamit ng Panginoon upang mapagaling po yung mga may sakit na dahil sa radioactivity sa lugar na yon. At yung isa pa pong napakagandang testimony na nabasa ko po doon sa Psalms 91 na yon, uh, dineclare po ng isang brigade or group of soldiers na sila ay proprotektahan ng Panginoon sa kanilang pag-stay sa Afghanistan nung nagkaroon po ng gera doon. And every time before they go to war, they would declare na instead na sabihin nilang, we who dwelleth on the secret place of the Most High, they will personalize it para sabihin, we brigade, the third brigade uh, is we dwelleth in the secret place of the Most High, and we shall abide under the shadow of the Almighty. You will save the Lord. Uh, he is our refuge and our fortress, our God in whom we will trust. And then, buong Psalms 91 po yan ay declare nila. At amazingly, sila lang po yung brigade or grupo ng soldier na from their stay there hanggang doon sa pag-alis nila sa Afghanistan, wala pong namatay sa kanila. Yung isang testimony nila nung sila ay ina-ambush na at talagang nakita po nila na binabaril na at talagang tumatama yung bala doon sa sinasakyan nila. Amazingly, parang may shield daw po upang sila ay protectionan at hindi sila mapahamak. So pwede nyo pong i-share yung mga testimony na to at i-encourage po natin yung mga estudyante natin na kung talagang naghahanap sila ng divine protection, nandito po lahat sa Psalms 91, yung napakagandang wording. At i-emphasize natin na yung pasimula po noon is that when we dwell in the secret place of the Most High, which means if we are in our intimate presence with God, nandun po yung protection. At pwede po natin ilista dito yung mga detailed promises sa Psalms 91, like to be a refuge, to be delivered, to give freedom from fear, to provide victory over enemies, to protect from evil, to send angelic guardians to answer prayers, to bless those who dwell in Him with eternal salvation. At mas mainam po pag slowly we read it and then we meditate it. Napakaganda po ng Psalms 91. Punta naman po tayo sa Psalms 95. Ang pinaka-emphasis po natin dito sa chapter na to ay yung phrase na do not harden your heart. Pwede po nating i-highlight na napaka-importante po na mapakinggan ng ating audience at ikintal ito sa kanilang puso dahil ito po ay inulit din po, yung temang ito ay inulit din po dun sa Book of Hebrew na sinasabi lagi ng Panginoon na kapag nagsalita ang Santo Espiritu sa atin, kinakailangang malambot ang ating puso at pakinggan natin siya. Magandang i-highlight natin or emphasize natin na ang isang matigas na puso, it will automatically do rebellion. It will not submit sa will ng ating Panginoon. It will reject truth. Kaya napakadelikado din po dahil ito po yung pasimula ng sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo na blasphemy ng Holy Spirit kapag hindi na makapasok ang Holy Spirit para makapagbigay ng conviction at repentance sa isang matigas na puso. At dapat ma-highlight din po natin na ang hard heart po ay hindi po overnight na nangyari. Talagang this will be a series of choices at laging dinidisregard ng taong yon o nireject niya yung Santo Spirito, yung will ng Panginoon until eventually na desensitize na or ibig sabihin ay nagkaroon na ng kalyo yung puso ng isang tao para hindi na siya receptive sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. So sabihin natin kung gaano kadelikado ang hardened heart dahil kapag tumigas na ang puso ng isang tao ay hindi na to makakapaghingi ng tawad eventually. At paano siya may liligtas kapag lagi niyang nireject ng ating Panginoon. Yung Psalms 96 naman po, ang maganda pong isabihin natin dito ay or tanungin natin sa ating audience, paano natin dinedeclare yung God's glory? Even if we are alone, actually we can declare God's glory, di ba? Pwede mong kausapin ng Panginoon at pagpasalamat sa Kanya
na, Lord, maraming salamat sa buhay na binigay mo, maraming salamat sa kalakasan, maraming salamat sa wisdom, purihin ka Panginoon dahil may trabaho ako, purihin ka Panginoon dahil meron akong maayos na tirahan, meron akong loving na pamilya, purihin ka Panginoon dahil maayos ang kalusugan ng aking mga anak. So ibig sabihin, this is how we enumerate ang countless blessing ng ating Panginoon. At aside from that, pwede nating sabihin o i-transition yung ating discussion para sabihin sa ating audience sa Sunday School na isang way para gawin yon ay to give honor to God by our careful obedience sa mga biblical teachings, sa ating self-denial, submission ng ating kalooban sa kalooban niya, at saka ina-arrange natin yung priorities natin para ang ma-prioritize talaga ay ang ating Panginoon. At in relation to that naman po, punta po tayo sa Psalms 101. Ang magandang tema po na ating i-highlight po dito sa Psalms 101 ay yung walking in integrity. At ganito ang ginawa ni David na pwede nating gawing example. Talagang sinabi ni David sa verse 2 ng Psalms 101 that he would behave himself wisely in a perfect way and would walk within his house with a perfect heart. So ang pwede nating i-emphasize doon sa ating mga estudyante ay nais ng Panginoon na ang gawin natin is that we become morally pure without blemish. Hindi ibig sabihin na wala na tayong human error, that there are tendencies that we fall short of the glory of God. Ngunit nandun sa mindset natin na laging nakatingin ng ating Panginoon at dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoon, hinding-hindi tayo gagawa ng kahit na anong mga bagay na makaka-offend sa Kanya. So bago natin isipin, yung ibang tao, ang una natin isipin is that I don't want to do anything that will offend the God that I love. Dapat ganun po yung ating mindset o yung nasa ating puso. At sinabi din doon na and walk within His house with a perfect heart. Ibig sabihin, kung ano yung pinapakita natin sa labas, dapat ganun din ang ating attitude at behavior sa loob ng bahay. Do we show respect sa ating mga kapamilya? Tayo ba ay kind and peaceful and obedient sa ating parents at sa ating mga anak? Anong uri ng Kristiyano tayo sa labas at sa loob ng ating sambayan? At higit sa lahat, anong uri ng Kristiyano tayo kapag wala ni isa ang nakatingin sa atin? Dapat nandun pa rin yung ating puso at isipan na kahit na walang nakatingin, alam ko na tinitingnan ako ng Panginoon at mahal na mahal ko ang ating Panginoon, na hindi ako gagawa ng mga bagay na makakapag-displease sa Kanya. At sabi nga doon, guard your heart and mind. Lagi nating isipin na ang ating Panginoon, hindi siya nakatingin sa panglabas na anyo lamang, kundi sa kalooban ng ating puso. At in relation to that, sa verse 3 po ng Psalms 101, pwede po nating i-relate din ito, yung sinabi ni David na he would not set any wicked thing before his eyes. Diba? Dahil ito po yung talamak sa ating kapanahunan kung saan sobrang dami pong mga temptation na kung hindi po tayo maingat, if we don't guard our heart and mind, we can be snared or entrapped. For example, sa Facebook na lang, di ba? Marami ng subtle pornography. Kaya mag-ingat po tayo sa social media at hanggat maaari ay magbabad po tayo sa salita ng Panginoon at hindi sa social media. Pwede mo nating emphasize yung sinabi ni Charles Spurgeon patungkol sa verse na to, na sabi niya, siya mismo, ito po yung kanyang reaksyon. Sabi niya, I will neither delight in it, in evil, aim at it, endure it. If I have wickedness brought before me by others, I will turn away from it. I will not gaze upon it with pleasure. Ibig sabihin, ganun na lang ang ating resistance sa masama. Wala tayong gusto na anuman. We don't want to be involved. We don't want to do anything. At we don't want any offering from the kingdom of darkness, that we are completely tayo nakapagpasakop sa kingdom ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito naman po sa Psalms 103, ang dapat po nating emphasize dito ay napakarami pong magandang bagay na nais ibigay ang ating Panginoon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. There are tendencies kasi that we quote-unquote underrate
the grace of God. Pero pag binasa natin ito, i-emphasize natin sa ating audience, ito yung dahilan kung bakit kinakailangan nating magpuri, magpasalamat, at at tumawag lagi sa Panginoon dahil sabi doon gusto niya na mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Gusto niya na mapagaling ang lahat ng ating mga karamdaman. Gusto niya na i-redeem tayo from destruction. Gusto niya na the Lord would crown us with His loving kindness and tender mercies. At gusto niya na masatisfy tayo, who satisfied our mouth with good things so that our strength is renewed like an eagle. So ibig sabihin kapag ganito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, that there's so much grace available, there's so much blessing available. Although we don't deserve it, we know it, we know that we are undeserving, pero dahil sa grace ng Panginoon, biyaya ng ating Panginoon, doon sa sacrifice ni Jesus Christ, ang gandang pagbulay-bulayan natin at i-meditate natin na kahit anong kasalanan, patatawarin ng Panginoon, anong karamdaman, pwede kong ilapit sa ating Panginoon, gano'n man kahirap ang aking buhay, I know that the Lord will redeem me. Gano'n man na ako nangihina ngayon, the Lord will satisfy my mouth with good things so that I will be strengthened like an eagle. So, maganda po na i-strengthen natin. Ito po ay nakaka-encourage sa ating mga audience kapag na-realize nila na sobra-sobra ang biyaya ng ating Panginoon, gaya din ng sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 po, nung sabi niya na, that He will make all grace abound toward us, so that always with all sufficiency in all things we may abound in every good work. At doon naman po sa Psalms 105, ang i-emphasize po natin doon na phrase ay yung not only seeking the hand of God but seeking His face. Kasi pag sinabi natin seeking the hand of God, ibig sabihin is we are asking for help through His mighty hand. Pero pag sinabi natin seeking His face, dapat i-emphasize natin sa ating audience na ito ay we want to behold His beauty, we want to appreciate His goodness, we want to have a deeper and a closer relationship sa ating Panginoon. At yun ang nais ng Diyos na gawin natin, hindi lamang yung humingi tayo sa Kanya, although alam natin na mapagbigay ang ating Panginoon at ibibigay niya ating mga pangailangan, ngunit dapat maintindihan natin na higit pa doon, ang gusto niya is a deep and a personal and intimate, wonderful relationship with Him. And before we end, pwede nating bigyan ng practical application yung ating lesson na through these chapters of the book of Psalms, we are reminded that we must live wisely, na dapat na magtiwala tayo sa protection ng ating Panginoon, that we will worship Him sincerely, we have to walk in integrity, and we will seek God's face, God's presence daily. At in closing, pwede nating bigyan ng isang statement para maitatak sa puso ng ating audience na life is truly temporary. Ngunit ang ating Panginoon, He reigns forever, His mercy is forever, and His faithfulness is eternal. Kung ganun nga na maikli ang ating buhay, ngunit ang Panginoon, nandun lahat ng pagpapala sa Kanya, magpasawalang hanggan, sabihin natin, ulitin natin na dapat huwag tayong magsayang ng anumang segundo. Make every moment precious sa harapan ng ating Panginoon, that we always have a constant communion, relationship, fellowship sa Kanya, laging nagpapasalamat, laging kinakausap siya, laging hinahanap ang Kanyang presensya. Huwag nating sayangin ang ating maikling buhay. Siguraduhin natin that every moment count, dahil ang lahat ng mga bagay na to na para sa Panginoon is all worth it pagdating ng panahon na makita natin siya ng mukhaan. Yun po yung topic na naibigay sa akin about Book 4 ng Psalms. God bless po sa ating lahat.